Sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang umiiral dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. At makikita natin dito sa ating latest satellite imagery na ngayong madaling araw pa lamang may mga kaulap na tayo dito sa silangang bahagi ng ating bansa. So inasahan natin, posible magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na ito sa eastern section ng Luzon at ng Visayas. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of the country for today, asahan natin itong generally maaliwalas sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang alas 3 ng umaga ay nasa layong 2,515 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. So malayo po ito sa ating bansa at walang direktang epekto sa atin at least for today and the next 2 to 3 days. At maliit pa naman yung chance na maging bagyo within the next 24 hours. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so dahil nga sa epekto ng easterly, sasahan natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Bicol Region, Quezon, sa area ng Aurora at sa Isabela. Kaya sa mga lugar na ito, maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, so magpapatuloy naman itong generally fair weather ngayong araw, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms na kung saan kadalasan nangyayari sa bandang hapon o sa gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong area rin ng Eastern Visayas dahil sa epekto ng easterlies, makakaranas tayo ng mga sustained na kaulapan at mga pag-ulan. Meanwhile, for the rest of Visayas, itong central and western sections ng Visayas, maski dito sa Palawan at buong Mindanao ay generally maaliwalas sa panahon rin ang ating inaasahan. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore na mga thunderstorm activity, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so, yung scenario natin para sa low pressure area na ating minomonitor sa labas ng PAR, low chance maging bagyo within the next 24 hours pero patuloy nga yung monitoring natin dahil hindi natin inaalis yung posibilidad ng development into a tropical cyclone in the coming days na kung saan posible nga itong pamasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday or sa Friday. So at least for the next 4 days, wala naman tayo inaasahang direktang epekto ng nasabing paparating na sama ng panahon sa ating bansa. So from Tuesday to Friday, yung mas magiging concern po natin itong pag-iral ng easterlies na makakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at asahan natin na magpapatuloy rin yung mga kaulapan, yung mga associated na kaulapan sa easterlies as well as yung mga pag-ulan dito sa bahagi ng Aurora at sa Quezon. So possible in the coming days, mababawasan yung mga sustained na mga pag-ulan dito sa area ng Eastern Visayas, Isabela at Bicol Region. Pero itong Aurora at Quezon, in the coming days, mataas yung confidence or mataas yung posibilidad na magkaroon tayo ng mga pag-ulan over these areas. Sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, so sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather ang ating mararanasan. Pero dahil nga sa epekto ng easterlies, posibleng-posible pa rin yung mga tsansa ng afternoon to evening ng mga rain showers or thunderstorms. Kaya palagi pa rin po tayo magdala ng payong. So especially nga dito sa silangang bahagi ng ating bansa, since ito yung mga lugar na exposed sa hangin na dulot ng or sa hanging easterlies, ay mas mataas yung thunderstorm occurrences over these areas. Haring araw sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:47 ng umaga, lulubog naman mamaya sa kadap na 5:37 ng hapon.
At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Services Divisions sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest